Magandang umaga po sa ating lahat. May upuan pa rin. Ako po ay nakikiisa ngayon pong May mahirap na yung upuan. diriwang ng pasasalamat sa ating Panginoong Jesucristo sa pagpapatuloy po ng gawain sa lugar po na ito. Kayo po ba'y nakahanda ng makinig ng salita ng Diyos? Amen. Amen. Alam niyo po ba ang kahalagahan ng pakikinig ng salita ng Diyos? Ano pong advantage mayroon tayo na nag-aaral ng salita ng Diyos doon sa mga hindi nag-aaral ng salita ng Diyos? Meron po bang pwede sumagot? Ano pong advantage natin doon sa nakikinig o doon sa hindi nakikinig ng Blessed. salita ng Diyos? Mapalad tayo. Yan. Mas malaki advantage po natin kasi mas lumalalim yung pagkakilala natin sa ating Panginoon Diyos. Minsan po ako ay naglalakad sa isang kalye. Ako po ay may kasama. Sabi ko sa kanya, Brad, kunin mo itong 4 na piso na ito. 4 na tig-piso yan. Kukunin ko naman yung 5 na tig-22 sa dulo. Binigay ko na 4 na piso lang naman sa akin yung 80 pesos. So yung vision mo, yung iyong pananaw, no? Kung ikaw ay mapagmasid, kung ikaw ay mapanuri sa lugar ng iyong ginagalawan, ay mas maaring makakita ka ng mga bagay-bagay na hindi nakikita ng iba. So ganoon din po sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pakikinig ng salita ng Diyos, mayroon tayong mga bagay na natututunan, mayroon tayong mga bagay na natutuklasan, na hindi natutuklasan ng iba. Di po ba? Amen. Amen? So ngayon po, samahan niyo ako sa pagtalakay natin sa ating paksa. Sabi po dito, ye are fitly prayed together, grow it unto the Lord, unto a holy temple. Yan po yung tema. No? Pinamagatan ko po yung ating mensahe na the temple and the duty of every believer. Punta po tayo sa Ephesians chapter 2. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verses 21 and 22, in whom all the building fitly prayed together groweth unto an holy temple in the Lord, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit. Ay po, sandaling manalangin, let's pray. O Diyos naming Ama na kapagpala, dakila sa lahat, ito po Diyos sa amin ay nagpahayag ng iyong dakilang pagmamahal, nagpahayag ng iyong mga dakilang plano para sa bawat isa po sa amin. At kami po ay nagpapasalamat at dumadalangin na sa umaga pong ito kami ay sasamahan po sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin nga po namin, aming Ama, na bigyan mo po kami ng pag-unawa, bigyan mo rin po kami ng kakayahan na ang mga salita mo ay may apply po namin sa aming buhay. Muli aming Ama, ang lahat po ito ay aming dalangin at tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So, background study po natin tungkol sa temple. No? Ano po ba ang templo? Sa English ay the temple of God. Ano po ang ibig sabihin ng templo? So, ang templo po, noong unang panahon, lalo ng Old Testament, ito po ay lugar na kung saan ang mga Israelita ay tinawag ng Diyos upang doon sila sumamba
Doon sila magtipon-tipon upang imit ang Panginoon. At doon sila nag-aalay ng kanilang mga kaloob sa Panginoon. At doon po sila sama-sama nagtitipon upang ang Diyos ay ating luwalhatiin at kanila pong parangalan. Ang temple po noong unang panahon ay yung ginawa ni Moses ayon sa kautusan ng Panginoon ay yung tinatawag na sanctuary. Kung saan nandun po yung Ark of the Covenant. No, yung Ark of the Covenant, parang isang box yun, merong dalawang angel na 6 ang pakpak, makarap na gano'n. Tapos sa loob na nandun yung 10 Commandments ng Panginoon. At kapag ang Panginoong Diyos ay mayroong mensahe na gustong iparating sa mga tao, bumababa siya doon at nakikipag-usap kay Moses at ang mensahe naman ay paparating niya sa tao. Noong panahon ni Haring Solomon ay pinagawa din siya ng Panginoon ng templo ayon sa plano, ayon sa sukat, ayon sa instruction na ibinigay ng Diyos. Doon din ay sila ay naglilingkod sa Panginoon, sumasamba, nag-aalay, nagsasakripisyo, at minimit din nila ang Panginoon sa lugar na yon. At dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, ang templo ay winasak ng mga kaaway. Dahil ang templo ng Diyos na banal ay sinasalaula nila. Hindi nila nire-respeto, hindi nila ginagalang, ninanakaw nila ang mga itapo doon. Kung magbigay sila ng kaloob sa Diyos ay mga pilay at kasuklam-suklam nila sa Diyos. Ang binibigay nila sa Diyos ay yung pinagpilian nila, hindi yung first class. At ang templo na ito ay muling nabuo ang kapanahunan ni Ezra, no? Under the kingship of King Darius and Cyrus. At nung sila ay nabuo na naman, ay sinira na naman about 70 AD dahil sa kasalanan ng Israelita. Dahil sa propeta na pinapadala sa kanya ay pinapatay, ang mga mensahero ng Diyos ay pinapadala sa kanya ay pinapatay, hanggang sa ang Panginoong Kristo mismo na pinadala sa kanila ay kanilang pinatay. Dahil doon, bumaba ang galit ng Diyos. 70 years after ng Panginoong Kristo ay pinanganak, winasak na naman yung temple niya. Ngayon, mayroon pa bang templo na kung saan tayo ay kinakailangan sumamba sa Diyos? Mayroon pa bang templo na kung saan ay dapat doon tayo sasamba? Anong kaisipan po meron tayo sa ngayon sa uri ng ating pagsamba? Kinakailangan bang mayroong ganitong building na kung walang building na ito hindi tayo makakasamba? Kinakailangan bang may malalaking sambahan para masabing tayo ay sumasamba sa Diyos? Kaya naman ang mga Zionists sa Israel, ng mga Hudyo, pinipilit nilang itayo muli yung third temple. Pilit nilang hinuhukay ang mga nagaganan, nagusali noong unang panahon, inaalam saan nakapwesto ang lumang templo, nasaan ang Ark of the Covenant, nasaan ang mga kagamitan sa paghahandog, ano ang uri ng baka na kanilang ihahandog, yung red heifer, ubos ng lahi nun, pero nag-clone sila. Ready na, nandun na yung menorah, yung candlestick na mayroong 7 andila na pwede ilalagay doon. Naroon na rin yung mga kasuotan ng mga priest, naka-ready na. At naipamahagi na yun sa mga angkan ni Levites. Anytime, pwede nilang gawin yung third temple at ibabalik nila yung unang kaparaanan ng pagsamba. Ang ganong pagsamba ay nakalaan lamang sa Israel. Tayo ng mga hintil ay hindi pinagkalooban na makabahagi sa pananambahang yun. Noong kapanahonan nila ay mayroong mga kagaya natin na hindi naman Hudyo, mga dayuhan sa kanila, mga alipin, na kung sila sasampa doon sa templo, malayo sila. Halimbawa, ito yung
tabernacle. Nandito yung Holy of Holies sa kabila. Walang pwede pumasok dito kundi yung pare, yung saserdote. High priest. Pag pumasok ang ordinaryong tao dito, patay siya dyan. Mm. Kung yung pare pumasok dito na hindi karapat dapat, patay din siya doon. Kaya meron silang kalembang sa kanilang sinusuot, tapos nakatali ang paa. Pag wala nang tumutulog, ibig sabihin patay na nga sa loob, iilahin na nila yun. So ang mga hintil, ang mga Hudyo ay walang karapatang makalapit doon sila sa malayo. Holy of Holies, andito yung nagsaserve, andyan yung mga Hudyo na lalaki, nasa bandang labas ang mga babae, at ang mga hintil ay nadun sa malayo, yung tinatawag na you who were afar off. And those who were near ay mga Hudyo. So dito ay pinapakita po sa atin na natapos na yung ganong uri ng pagsamba at tayo nasa panibagong uri na ng pagsamba. Amen. Kaya ang sabi ng Panginoon, darating ang panahon na ngayon nga nang sino mang sasamba sa Diyos ay kinakailangan sumamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan. Hindi na kayo aakyat sa bundok. Hindi na kayo pupunta sa templo para sumamba. Bakit? Nasa na yung templo? Na kung saan bababa ang Diyos para i-meet natin. Inalis na ba talaga ng Diyos yun? O pinalitan niya? So atin pong isa-isahin yan dito sa Efeso. Balik po tayo sa Ephesians chapter 2. Ephesians chapter 2. Ito sabi ng Bible. Verse 21. Verse 21. In whom all the building fitly prayed together, groweth unto an holy temple in the Lord. So nabanggit po dito yung holy temple. Ano yung binuo na templo? Holy. Ito ba ay mga tunay na bato? Ito ba ay mga tunay na semento? Ito ba ay mga tunay na kahoy? Ito ba ay tunay na mga bubong? Ang sabi dito, ye are. Ibig sabihin, ang binabanggit po dito ay mga mananampalataya. Ang mga mananampalataya has become the temple of the Holy Spirit. Amen. Amen. That is why we are the temple of God during this time. Yes. So yung third temple na kailang binubuo, suntok sa hangin yun. Walang basihan sa Biblia yun. Hathang isip lamang yun. At sabi nila, babalik ang Panginoon, pupunin yung mga tao, irarapture, may iwanan ang hindi tapat. Pag-asa pa. At pagkatapos, magkakaroon daw ng tagutom, kakaroon ng dakilang kahirapan, kailangan mong magpatatak ng 666 para ikaw ay makabili, makapag-buy and sell. Pag wala yun, hindi ka pupunta sa langit. After those days, bababa ang Panginoon, itatayo ang temple. Meron po bang basihan sa Biblia yun? Wala. Sabi ng Biblia, ye are the temple of God. Amen. Sabi po sa 1 Corinthians, we are the temple built by Christ. 1 Corinthians chapter 3. Ito sabi dito, know ye not that ye are the temple of God? Sino daw po yung temple? We are. Tayo, mananampalataya. Amen. Every individual, every believer is a temple of the Holy Ghost. We are the temple of God, not made with
hands. Sabi ng Panginoon, ang Diyos ay hindi kailanman mananahan sa tahanan na ginawa ng tao. Kaya nung ang Panginoon ay nandito sa lupa, yan ang kanyang mga inaral at natutunan ng mga apostol. At nung si Apostol Pablo ay namamasyal sa Mars Hill, no? Ang sabi niya, kayong mga taga-Athens, napapag-alaman ko na kayo ay mga awag dito, mapamahiin. Sapagkat sa aking pagdaraan dito ay mayroon kayong mga nakasulat dyan. To the unknown God. Ang Diyos na hindi nyo nakikilala, na nagbibigay ng buhay. Ang Diyos na siyang lumikha ng lahat ng bagay, siya ay pinapakilala ko sa inyo. Siya ay hindi Diyos na nananahan sa mga bahay na ginawa ng tao. Kaya nga nung sabi ni Haring David, Panginoon, igagawa ko kita ng iyong tahanan dahil ayaw ko nandiyan ka lang sa Ark of the Covenant. Sabi ng Panginoon, anong bahay ang tatayo mo sa akin? Kinakailangan ko ba ng tahanan? Pero dahil nais ng Panginoon na yung presensya niya ay nadarama natin, nais ng Diyos ang presensya niya ay malapit sa atin, pinagawa siya ng temple. Pero hindi siya, si Haring Solomon. Pero dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, we have become the temple of the Holy Spirit. Amen. With this realization, ano po ang inyong nararamdaman sa inyong sarili? Nakakaramdam po ba tayo ng pagpapakumbaba sa Diyos? Nakakaramdam po ba tayo ng pagpapasalamat sa Diyos? Nakakaramdam po ba tayo ng kahihiyan sa Diyos? Another thing, sabi po sa 1 Corinthians chapter 6, verse 19. Verse 19 to 20. 1 Corinthians 6, 19 to 20. The Bible says, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own? For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit. Ano, hindi nyo pa alam? Ng inyong mga katawan ay templo ng banal na Espiritu, at kayo ay hindi na sa inyong sarili, kayo ay binili na ng dugo ni Kristo. Amen. Amen. Anong attitude meron tayo? Tayo po ba'y namumuhay na parang tayo, kapitan ng ating buhay? Tayo po ba'y nagdidesisyon ng mga bagay-bagay na wala sa kalooban ng Diyos? Tayo po ba'y gumagawa ng mga hakbang sa ating buhay na hiwalay sa kagustuhan ng Diyos? Na ayaw nating papakialaman tayo ng Diyos? Pupunta ako sa simbahan sa anong oras ko gusto. Gagawin ko sa church gathering kung anong aking gusto. May ka-chat ako ano pakialam niyo? May mahalaga akong appointment Masama bang isipin yun? Meron akong mga planong lalakarin sa araw na ito. Masama bang pag-isipan ko yun habang ako'y nasa loob ng Iglesia ng Diyos? How do we render honor to God? How do we treat this privilege that we have before God? Knowing this, mga kapatid, anong ginagawa natin sa templo na ito na binigay ng Diyos sa atin? Sabi ng Biblia, if any man shall defile this temple, him God will destroy. Sinasaksakan po ba natin ang bisyo ang ating katawan? Sinisira ba natin ang ating katawan sa pagpupuyat? Sinisira po ba natin ang ating kaisipan sa kaiisip ng mga bagay na wala namang may tutulong sa atin? Niisip po ba natin yung mga bagay-bagay na malayo sa gawain ng Diyos? Ang ating bang katawan ay pinagagamit natin sa kalaban kaysa sa Diyos?
how do we value these privileges na binigay ng Diyos sa atin? Ang sabi ng Biblia, do not defile this holy temple. Meron pong sabi dito, sa chapter 5 ng Ephesians, or Corinthians rather, chapter 5, verse 1, sabi po dito, it is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication as is not so much as named among the Gentiles, that one should have his father's wife, and ye are puffed up, and have not rather mourned, that he that hath done this deed might be taken away from you. For I verily as absent in body, but present in spirit, have judged already as though I were present concerning him that hath so done this deed. Verse 4, in the name of our Lord Jesus Christ, when ye are gathered together, and my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ, to deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus Christ. Ano sabi ng Panginoon? He that defileth this temple, him I will destroy. We have become the temple of the Holy Ghost, at kung patuloy nating sasalualain ang ating katawan, sisirain tayo ng Diyos. We are already eternally saved. Hindi na po yan mawawala sa atin dahil yan ang pangako ng Diyos sa atin. Before the foundation of the world, sinulat na yung ating pangalan sa aklat ng buhay. Hindi na mawawala yan. Before the foundation of the world, pinili na tayo ng Diyos para maging kabahagi ng kanyang pamilya. We are adopted. At sa ating kapanahonan ngayon, the Holy Spirit ang nagtuturo sa atin ang mga bagay-bagay patungkol sa Diyos. Para bang, bago pa man nilalang ng Diyos ang lahat ng bagay sa mundo, pinili na ng Diyos kung sino yung magiging anak niya. At nung dumating ang tamang kapanahunan, ipinadala niya kanyang Espiritu sa bawat isa. Kaya na tayo temple of the Holy Spirit. Siya ang sa atin nangangalaga, siya sa atin ay naggagabay, siya sa atin nagtuturo ng mga makalangit na bagay. Pero wala pa tayo sa ating tahanan. Wala pa tayo sa tahanan na umampun sa atin. That will come when the Lord will take us away from this world. Magkakaroon ng kaganapan yung tunay na pag-ampun sa atin. But now, kahit tayo narito pa, we are entitled to everything na mayroon yung nag-ampun sa atin. We are richer than anyone else. Tayo'y tagapagmana ng mga kayamanan ng Diyos, mga kayamanan hindi nasisira in the heavenly places. Those promises are given unto us in the near future. But while we are here on earth, habang ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa ating pangangatawan, we have the responsibility to take care of this temple. Amen. Amen. Paano natin ito pinapangalagaan? Mga kabataan, na kayo may mga girlfriend, boyfriend, no fornication. Hindi pwedeng magsiping ang dalawang opposite sex nang wala pang kasal. Ang mga may asawa, hindi rin pwedeng meron kayong number 2, number 3, number 4. Number 1 lang. Mag-Muslim kayo, kung gusto nyo may number 5. 1, 2, 3. No? Sabi ng Panginoon, sino mang sasalaula sa katawang iyan ay sisirain ito. Kaya yung binasa natin kanina, ginalaw niya yung kanyang stepmother. Sabi ni Pablo, ano? Wala man lang kayong ginawa, natutuwa pa kayo. Bagamat wala ako diyan, pero kung nasa inyong spirit, nasa espiritu, nakasama nyo, itiwalan niyo yung taong yan. Upang
bang ang kanyang kaluluwa sa pagdating ng araw ay ligtas pa rin, pero yung kanyang katawan ibigay niya kay Satanas? Wasak. Anong nakikita po natin doon? When we commit those things against our body, sisirain tayo ng Panginoon. Nung makuha natin AIDS, sexually transmitted diseases, wasak na pamilya, wasak na kaisipan, wala kapayapaang buhay, miserableng buhay, that will be the end product of those things na pwede natin gawin against the temple of the Holy Spirit. Di nyo ba alam na tayo binili na ng dugo ng Panginoon sa Kristo? Ibig sabihin, lahat ng bagay na ating ginagawa sa ating buhay must always be connected with the Lord Jesus Christ. Bakit? Sabi diyan, we are fitly prayed together. Tingnan niyo yung metaphor. Pag nagtayo ka ng bahay, kinakailangan mo isang matibay na poste, matibay na haligi. Pero kahit gaano katibay, kung nakapatong sa buhangin yan, tutumba din po yan. Pero sabi ng Panginoong Kristo, ako ang pundasyon, ako rin ang cornerstone. Kaya sabi niya kay Pedro, Pedro, anong sinasabi ng mga tao patungkol sa akin? Sabi po nila, ikaw ay propeta, ikaw po daw si Juan Bautista, ikaw ay si ganito. Ay ano naman ang sinasabi niyo patungkol sa akin? Sabi ni Pedro, Panginoon, ikaw ang Kristo. Sabi ng Panginoon, Pedro, ang laman at dugo, hindi ito pinalam sa iyo. But the Father has revealed this to you. Sinasabi ko sa iyo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At walang sino mang makapananaig dito kahit na ang pintuan ng mga Hades. Ano po katotohanan meron ko? We are grounded in the Lord Jesus Christ. We are fitly prayed together with the Lord Jesus Christ. Amen. As a body of Christ. As a church. Amen. Nare-realize niyo po ba yung privilege niya? Amen. Na kapag tayo ay nakaangkla sa Panginoon sa Kristo, no matter what happens, still we are connected. We are the temple of God individually. But we have a responsibility bilang magkakapatid. For unity. Any discrimination in the church will not help the church to grow. That's right. If there is division. Meron kang sama ng loob sa iyong kapatid, initinti mo na matagal sa iyong puso, It at hindi mo divides. makakatulong sa iglesia, hindi. Baka makahawa ka sa iba, mawawala yan. Mawawala ka, mawawala siya, mawawala din yung kinasasamaan mo ng loob. Parehas kayo mawala. Nag-ahawa-hawa yan. The church will not grow. It will be divided. Kakaroon ng faction. Kay Romel ako, kay Rene ako, kay Dave ako. Hindi gano'n ang gawain ng Panginoon. Mhm. Dahil ang ating inaangkalahan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Amen. Siya yung cornerstone na kung saan tayong lahat ay nakakabit bilang kanyang katawan. Ang sabi doon, we are a living stone being builded together. Amen. Pinagtatagpi-tagpi tayo ng Panginoon. Huwag mo sabihin wala kang halaga sa simbahan. Meron kang pwesto dyan. Hahanapin mo lang yung tamang posisyon para sa iyo. Huwag mo sabihin hindi ka magaling magturo ng Bible. Huwag mo sabihin wala kang kakayahang magturo. Pero may kakayahan kang manalangin para sa simbahan. May kakayahan ka na i-build up ang bawat isa instead na siraan. May kakayahan tayo na magtulungan financially sa pangailangan ng simbahan. Every one of us ay kinakailangan sa simbahan. Kaya nga, binubuo tayo ng Panginoon. Didikit-dikit tayo. We are being connected together. At binigyan pa tayo ng kanya-kanyang kaloob. Para saan yung kaloob?
Para magpayabangan po tayo? Mhm. Hindi po. For the edification of every one of us. Amen. So when we realize that we are the temple of the Holy Spirit, baka sakaling magbago pananaw natin sa buhay. Nung ako po ay bago pa lamang sa pananampalataya, ako ay nasa Bible Baptist pa. Dala-dala ko yung sigarilyo ko, yung sigarilyo ko. Ang katuwiran ko, saan sa Biblia bawal manigarilyo? Saan sa Biblia bawal mag-inom ng alak? Nagiinuman nga sila, door supper nga, alak pa din. Panginoon, dumalo ng kasalan, gumawa pa nga ng alak eh. Saan sa Bible bawal yan? Pero nung dumating yung panahon, pinamukha ng Diyos sa akin, yung aking pribileyo sa Kanya, nabasa ko itong verse na ito. Di mo ba alam ang iyong katawan ay templo ng Espiritu? Doon po nagkaroon ng pagbabago sa buhay ko. Bakit ko sinisira ang katawan ito na kung saan ang banal na Espiritu na nanasa akin? With that realization, I know God is everywhere. Kung saan man ako pumunta, God is with me. Ano man yung aking ginagawa, kita yun ng Diyos. With that realization, nagkakaroon ng holy living. Amen. If binibigyan natin ng respeto ang ating Panginoon. Pero kung ang Panginoon ay baliwala sa ating buhay, even we know these verses, wala rin ito epekto sa ating buhay. Sasabihin natin, buhay ko ito. Ako'y kakain, ako'y iinom, ako'y magsasaya, dahil bukas patay na ako, hindi ko na matitikpan sa kabila. Tapos kumakanta pa yan. Sa langit, wala nang view. That's why the dream is real. Diba? Hanggang doon lang kanyang pag-asa sa buhay. Dito lang. Sa kabila, hindi niya natatanaw. Pero tayo, mga kapatid, ay heavenly citizens. Sabi dyan, no? We are fellow citizens. Maging Amen. Hudyo man o Griego, pinag-isa ng Panginoon. No discrimination. Mhm. Ano mang itsura natin, ano mang kulay natin, ano mang amoy natin, anak tayo ng Diyos. Amen. Right. Walang puwang sa simbahan ng Diyos yung sinasabi nating pag-apak sa ating kapwa. Kapag mayroong isang nasaktan sa ating pananampalataya, lahat apektado. Anong inyo yung naputulan ng daliri kung anong pakiramdam? Diba, nanay, nakakahinayang, ang daliri mo yung naputo. Lalo na kung dalawang paa. Ganun din sa gawain ng Panginoon. Kapag puputuli ka ng Diyos sa iglesia dahil sa kalukuhan mo, nakakalungkot yun. That will be a life of miserableness. You always remember, the temple of God are we. Individually, bawat isa, templo ng Diyos. The temple of God is the one which He bought with His own blood. Sabi doon sa 1 Corinthians chapter 6. Ang templo na ito ay binili na ng dugo ng Panginoon sa Kristo. And this temple is also the temple that is being builded of God for an holy habitation. Diba, tabernacle, temple of King Solomon, andun ang presensya ng Diyos. When we gather together, gaya nito, God is with us. God dwells with us. Nung si Jacob ay nagawi sa lugar ng Bethel, no? Ay bumaba sa kanyang pangitain yung ladder mula sa langit. At bumababa yung anghel at umaakyat. Sabi ni Jacob, ang lugar na ito ay walang iba kundi ang banal na tirahan ng Diyos. This is none other than the house of God.
Anong makita natin lesson doon? Wherever God is, it becomes holy. Ang Diyos ay nasa ating katawan, bilang kanyang templo, it becomes holy. It becomes His habitation. Ang sabi ng Biblia, kung mayroong 2 o 3 na nagtitipon sa aking pangalan, ako ay nasa kanilang kalagitnaan. May higit tayo sa 2. Marami tayo, may higit 20. Ang Diyos ay narito. We meet God in our gathering. Baka iniisip nyo, hindi kompleto ang pagsamba sa Diyos. Kasi walang drums, walang gitara, walang sayawan. Special na. So, hindi kailangan po yun. Ang kailangan ng Diyos ay holy temple. Amen. Mga mananampalataya na nagpapasakop sa Kanya. Mga mananampalataya na sinusunod kung anong inuutos ng Diyos. Kapag wala sa utos ng Diyos, hindi natin dapat ginagawa. Tama. Maraming mga nagsasabing sila ay sa Panginoon, pero hindi nila isinusunod ang sinasabi ng Diyos. At maraming nagsasabing sila ay simbahan ng Diyos, pero hindi sila binili ng dugo ng Kristo. Maaaring sila ay nabili ng dugo ng Panginoon Kristo, pero hindi sila kabilang sa tunay na iglesia ng Panginoon. Right. Kaya nga sabi doon sa John chapter 10, marami pa akong mga tupa na wala sa kawan na ito. Sila man ay aking dadalhin dito upang magkaroon ng iisang kawan at magkaroon ng iisang pastol. So some other sheep are outside of the church. Some other sheep are outside of the temple of God as a church. Pero tayo po, nakabilang dito, sabi diyan sa Ephesians chapter 2, verse 22, we are builded together for an habitation of God. With this realization, kung ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan, kung sa ating pagtitipon na ito, ang Diyos ay kasama natin, at ang pagtitipon natin is a holy activity, how shall we behave in the house of God? Amen. 2 Timothy 3:15. Basahin po natin. Itaanan pa rin. 2 Timothy 3:15, sabi po dito. Hindi. 1 Timothy. Siniligaw ko ni Pastor. Verse 15. 1 Timothy 3:15. But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the pillar and ground of the truth. Amen. Amen. How do we behave in the house of God? Nagkukwentuhan ba tayo? Nakikipag-chat ba tayo habang nag-service? Are we physically in but mentally out? Physically presence. How do we serve God collectively as a church? Mahalaga ba sa atin ang gawain na ito? Every Sunday ba na tayo may gawain? Tayo narito? O pag-anniversary lang? At Thanksgiving lang? Pag may special occasion lang? We must value this ministry of the Lord. Because this is a holy activity. Ito po ay hindi yung kagaya ng ating nakasanayan lang yung una. Ako ay nasa Catholic faith pa. Pag ako'y dumaan ng simbahan, akala ko nakasimba na ako nun. Akala ko kapag ako'y nagsuot ng maganda, umupo ng kaunti, lalabas na, tapos na akong sumamba sa Diyos. Pero iba po
sa tunay na katawan ng body ng Panginoon sa Kristo. This is a holy work. And we must behave properly in the house of God. Amen. Bilang mga kasapi ng iglesia, di tayo dapat nagdadala ng ibang doktrina sa iglesia ng Diyos. Bilang kabahagi ng katawan ng Panginoon sa Kristo, dapat ang ating goal ay mapalago ang gawain ng Diyos, hindi maghihilahan pababa. Amen. Paano natin tinutulungan ang gawain ng Panginoon? Paano po natin tinutulungan ang lingkod ng Panginoon? No? May mga pangangailangan yung ating pastor, hindi natin iniintindi. Kapag tayo nangailangan, tawag natin si pastor. Pastor, pag-pray mo po kami. Medyo hindi magandang takbo ng aming pamilya ngayon, magulo. Pero sa kapanahonan na kayo ay meron ng lahat, pati yung pagsimba, pananambahan sa Panginoon, hindi na nakasikaso. Hebrews 10:25. Sabi ko ng Bible, Hebrews 10:25. Verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Yun yung day approaching. Anytime pwede pong bumalik ang ating Panginoon. Nalalapit na ang araw. In this world which is so chaos, anytime pwede tayo i-rescue ng Panginoon. Alisin tayo sa mundo ito ng magulo. Pero habang tayo ay narito sa mundo ito, we have the obligation to gather together with the saints of God in the assemblies of our God. Ay hindi po natin dapat pinapabayaan. Ito po yung mga katotohanan na sana ay magbigay sa atin ng bagong pananaw sa ating buhay. Kung paano po natin pinapahalagahan ang gawain ng Panginoon. Paano natin pinapahalagahan ang ating mga katawan. Ito ba ay ating nialay sa Diyos o hindi? Ito ba ay pag-aari natin o hindi? Ito ba ay dinidevelop natin into holiness o hindi? Romans chapter 12 verse 1. Sabi ko ng Biblia. Romans 12 verse 1. Verse 1, the Bible says, I beseech you therefore, brethren. So mga kapatid lamang po yung kinakausap dito. O hindi kapatid sa pananampalataya, ito hindi para sa iyo. The word of God is only for the children of God. It is intended for His sheep, not for the goats. It is Tama. intended for His children and not for the children of the devil. Dahil ang salita ng Diyos, kapag ibinigay mo sa anak ng diablo, yuyurakan lang nito, tatapakan niya lang ito, pagtatawanan niya lang ito, babaliwalain niya ito, hahamakin niya ang Diyos. They will never understand spiritual things. I beseech you therefore, brethren, mga kapatid ba kayo sa pananampalataya? Amen. By the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Na kailangan sa templo ng pag-aalay, paghahandog. Noong panahon ng Old Testament, pinapatay ang tupa, pinapatay ang kambing, pinapatay ang baka, sinusunog bilang handog para sa kanilang mga kasalanan na ginawa.
nang ang Panginoon Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo bilang handog para sa ating mga kasalanan. Siya ay pinako doon upang tayo maging malinis sa ating kasalanan. Kaya tapos na yung Old Testament way of sacrifices. We have a New Testament way of sacrifices. Sacrificing our lives holy, acceptable unto God. Sanghaing buhay, hindi patay. Ibig sabihin, Amen. habang tayo'y nabubuhay, ang buhay natin ay sa Panginoon. Ito ay buhay na handog at tanggap-tanggap sa Diyos. Hindi kasuklam-suklam sa Diyos. Sabi ng Biblia, which is your reasonable service. Sa ibang salin ng Biblia na siyang katampatang inyong pagsamba sa Diyos. That is the New Testament way of worship. We worship God in the temple of God in a church capacity. We offer sacrifices of praise. We offer sacrifices of thanksgiving. We sing unto the Lord. We hear His words. We are gathered together to worship the Lord. At bilang priests and kings sa kaharian ng Diyos, we have the ability to offer ourselves to God. Amen. Tayo na yung naghahandog sa Diyos, hindi na yung saserdote. Direct. Sabi pa dito, and be ye transformed. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, so that you may know what is that good and acceptable or perfect will of God. Habang hindi natin sinusuko ang ating buhay sa Diyos, habang hindi natin ito pinapasakop sa Kanya, we will never know what are the secret things of God. Kahit magbasa tayo ng Biblia, kahit makinig tayo ng pangaral ng salita ng Diyos, kung ipagkakait natin yung ating sarili sa Diyos bilang ating buhay na handog, mananatili tayong bansot sa pananampalataya. Pupunta sa church, uupo, makikinig, chat-chat ng konti, mamaya uwian na, pag-uwi ng bahay, balik sa dating gawain, nanonood ng malalaswa, nanonood ng mga hindi kanais-nais, gumagawa ng mga bagay na hindi tama, balik sa dating pamumuhay. Kaya sabi ng Biblia, huwag mong ibibigay ang salita ng Diyos sa aso. Sapagkat ang aso ay kumakain at sinusuka niya ito. At pagkatapos ng isuka, kakainin na naman niya ito. Huwag mo rin ibibigay ang salita ng Diyos sa mga baboy o ang mahalagang alahas sa baboy. Sapagkat kahit ito isuko sa kanya, paliguan mo siya, yung alahas na binigay mo, maya-maya andun na sa kanal, nakalublog na sa putik, andun na yung mga dumi, hindi niya papahalaga ng salita ng Diyos. Pero tayo po bilang mga anak ng Diyos, bilang mga templo ng Holy Spirit, bilang templo o church na kung saan ang Diyos ay nananahan sa ating kalagitnaan, we have the responsibility sa ating sarili, we have the responsibility sa church para sa kanyang paglago, at kinakailangan nating magpatuloy for the glory of God, hindi para sa ating sariling kapakanan. Lagi po nating tandaan ang mga bagay na yan, mga kapatid. The reason why God is being, or why God is forming us together, why God is building us together, upang tayo maging isang solid na iglesia, isang solid na templo na kung saan ang Diyos ay papagitna sa atin. Maraming pong mga salamat mga kapatid.